Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Truck na may kargang mga tangke ng LPG, nasabugan ng gulong at tuluyang nagliyab sa Skyway sa Sucat, Parañaque. Banggang pangisdang nagkaaberya sa karagatan. Imbis na saklolohan ay sinalpok pa raw ng isang barkong iniinalang sa Hong Kong. 4 na mangingisda, pinaghahanap. Ang ibang nasagip, pati styrofoam. Kinain daw mabuhay lang habang nasa laot. Coast Guard, sinabing hindi raw ito dapat iugnay sa issue sa pinag-aagawang Panatag Shoal. Comedy King Dolphy, inaabatan ng mga doktor na magkaroon ng panibagong komplikasyon. Iba pang malalapit na kaibigan, walang patid sa pagbisita at pagsuporta. Jordanian journalist, hawak daw ngayon ng isang sub-commander ng Apo Sayyaf. Iniwalay na raw sa 2 kasamang Pinoy crew. Bangayan sa pagitan ni Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno, tumitindi. Boksingero sa Davao del Sur, idiniklarang kampyon, pero patay matapos ang bakbakan. Sa Ilocos Norte, tangki ng LPG sa isang ospital, tinangay, suspect, todo tanggi pa kahit huling-huli sa CCTV. Dalaga sa North Cotabato, pinaglamayan sa dapat sanay araw ng kanyang kasal. Mga patok na video sa internet, puting napalaban sa aso. Meron ding pusang tila marunong magmasahe. Annabel Rama, iginit na hindi siya guilty sa reklamong libel na isinampa ni Nadia Montenegro. Magkabilang kampo, bukas bang magkasundo gaya ng iniutos ng korte? Magandang gabi po, nagliyab ang nadisgrasyang truck na may kargang 50 tangke ng liquefied petroleum gas o LPG sa Skyway sa Sucat sa Parañaque. Tumagilid ang truck matapos pumutok ang gulong nito. Sumabog ang ilang tangke ng LPG. Mabuti na lang ligtas ang driver at pahinante ng truck. Wala ring nadamay na ibang sasakyan pero dahil sa nangyaring aksidente ay bumigat ang daloy ng trapiko sa SLEX. Nakatutok si Isay Reyes. Kitang-kita sa CCTV video ng Skyway Corporation ang pagliyab ng elf truck na ito sa southbound lane ng Sucat Skyway matapos maaksidente. Pumutok daw ang gulong ng truck na may lamang mahigit 50 tangke ng LPG kaya tumagilid. Makikita rin ang paglabas sa truck ng pahinanteng si Ryan Villanueva. Pero hindi niya iniwan ang kasamahan at buong tapang na binalikan ang truck driver na si Romulo Ramos bago sila tumakbo palayo. Ang apoy patuloy naman ang paglaki. Maya-maya, isa-isa nang nagsabuga ng mga tangke. Matapos ang halos 1 oras na pagliyab, halos natusta ang truck. Nagkalat ang mga piyesa nito pati na ang mga tangke ng LPG. Ayon sa saksing si Rolex Pagadora, palabas daw ng Maynila ang truck nang maputukan ng gulong. Nagpagewang-gewang saka tumagilid. Pagtagilid ng truck nahulog at nagkiskisa ng mga tangke saka sumabog. Mabuti na lang walang nadamay na ibang sasakyan. Bigla naman po may sumabog yung gulong. May sumabog po siya, hindi naman ko alam kung gulong siya. Tapos pag dating niya po sa umiikot. Masunod kasi bigla lang umatras, makita mo po. Hindi na lumusot. Sir, gaano kalakas? Malakas na malakas. Kasi sumasabog po yung mga tangke niya. Lakas na apoy. Hindi naman kayo makalapit kasi malakas nga yung apoy. Nag-veer siya to the right, tumama dun sa perimeter wall natin ng outside lane. At immediately siguro kinabig nung driver. Dumiretso siya rito pero bumaligtad na yung truck niya. At ito ay nag-facing north na.
50 LPG tanks daw na sakay nitong truck na ito ang sumabog. Sa katunayan, sa mga oras na ito, napakainit pa nitong truck na ito. Nakikita nga natin na tunaw-tunaw din yung mga bakal nito. No? Sa sobrang lakas ng pagsabog, pati yung bridge ay may mga parte din na nasira. Agad namang nakaresponde ang Skyway Fire Trucks. Ang pahinante driver naman agad na isinugod sa ospital. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa may-ari ng truck. Damage to property is number one. At titignan po yung angulo bakit sumabog yung gulong niya. Baka unsafe na rin yung gulong niya, tinatravel pa niya. Ise Reyes, Nakalerto, 24. Balita mula sa lungsod ng Antipolo, bigo ang tangkang pagkidnap sa isang ihinyero kaninang umaga. At yan ay matapos tugisin ng mga pulis at mga tauhan ng biktima ang mga sospek. Nailigtas ang biktima pero ang mga sospek hindi nahuli. Nakatutok si Ian Cruz. Alas 6:30 ng umaga, nang harangin daw ng mga armadong lalaki na pawang nakabonet at naka-camouflage na t-shirt ang van na ito ng isang engineer sa isang subdivision sa barangay Dalig, Antipolo. Kwento ng driver ng engineer, akma raw babasagin na salamin ng van gamit ang high-powered rifle, kaya raw napilitan siyang buksan ang pinto ng van. Yung hindi ko po binubuksan, yung ambang babasagin nga ng baril nila yung salamin, ibinaba ko tapos doon na pinusasan niya ako bigla. Tapos kinuha yung bus ko sa likod. Puwersahan daw isinakay ang engineer sa puting Mitsubishi Adventure ng mga suspect at doon piniringan. Agad daw nagpalit ng damit ang mga suspect. Maya-maya lang, dumating daw isang L300FB sa kaya mga tauhan ng engineer na siyang humabol sa mga suspect. Agad din ipinagbigay alam sa Antipolo Police na nangyari. Sa katabing barangay San Isidro, inabutan ng mga tauhan ng sasakyan ng mga suspect. Dito na pinaputukan ng mga suspect ang humahabol na L300 kaya nasugatan ng driver nito. Binaril nila ako, nakasakay ako sa sasakyan. Bumaba sila, tapos binaril nila ako. Nakailag ako. Sa pagmamadali raw ng mga suspect, isang tricycle pa ang kanilang nasagi hanggang sa napadpad sila sa dead end na lugar. Bukod nga sa rough road ay dead end din itong pinasok na kalsada ng mga suspect, kaya naman wala sila nagawa kundi abandonahin itong kanilang sasakyan at iwan din dito yung kanilang bihag. Hindi naman daw nasaktan ng engineer at nasa mabuting kalagayan na ngayon. Ang naririnig ko lang, gusto daw akong makausap ni Colonel. Ngayon, tinanong ko kung sinong Colonel, sabi niya, wag na daw akong magtanong. Wag na lang daw akong maingay, kakausapin na lang ako ni Colonel. May kaaway ba kayo? Wala po. Most probably kung talaga, baka ransom. Kasi kung sa nasagasaan, wala akong nasasagasaan. Tinugis sa mga pulis ang 6 na suspect pero nakatakas sa mga ito sa kanyang tricycle. Ang orihinal na plaka ng kanilang adventure, pinatungan daw ng plakang DPK 758. Na-recover ng mga pulis ang ilang baril, mga bala at isang cellphone. Masasabi natin mga Orpes kasi makikita naman ninyo mga high-powered firearms yan. M203 tsaka yung isang baby Armalite. There is a possibility na may gamit silang Mexi dahil naka-recover tayo ng bala ng 45. Samantala, tuloy investigasyon ng mga otoridad upang mabatid kung anong grupo ang nagsagawa ng tangkang pagdukot sa biktima. Ian Cruz, Nakalerto, 24. Hanggang ngayon, malaking problema pa rin ng mga otoridad ng mga batang langsangan na sumisinghot ng solvent. Ito'y kahit hindi na dapat binebentahan ng solvent ang mga minor de edad. Kaya mga otoridad, humihingi na sa klolo sa mga magulang para mailayo sa bisyo ang mga kabataan. Nakatutok si Trisha Zafra. Sa ilalim ng tirik na araw nitong Martes, 5 kabataan ang nakaupo sa tabi ng kalsada sa may EDSA Cubao. Mapapansing 4 sa kanila ay may hawak na plastic kung saan sila may sinisinghot. Ilang sandali pa, napansin ng isa sa kanila ang nakatutok naming lente. Tumayo ito at lumakad palayo. Pero ilang hakbang lang mula sa inupuan nila, tumalikod sila mula sa direksyon namin at saka tila suminghot ulit. Bandang tanghali Lunes sa EDSA Kamuning, nakita namin ang 3 ito na may sinisinghot din sa plastic. Pagkakita sa amin, mabilis pa sa alas 4 nagpulasan. Sumuot sila sa ilalim ng barikada at mabilis na nagtatakbo patawid ng EDSA. Sila ang mga tinatawag na solvent boys. Ang nakababahala rito, ilang metro lang mula sa Kamuning Police Station ang tambayan ng mga batang ito. Ang mga nagiging problema po natin dyan, yung mismo pag-turnover natin dito sa ating social welfare, local social welfare, na minsan talaga dahil po sa karamihan po, sa dami po ng nataturnover natin ng mga bata dyan. Ay yung iba po, sa nakikita nila, pagka-recidivist na,
yung hindi na makontrol ay nire-release na nila doon sa sinasabing magulang. No? So, medyo nagkakaproblema po tayo doon. Pero giit ng Social Services Development Department ng Quezon City, di sila nagkukulang sa pag-aasikaso sa mga batang dinadala sa kanila hanggang mapatino ang mga ito. We motivate the parents na makipag-cooperate sila para doon sa rehabilitation ng kanilang anak. Di naman daw kaila sa ahensya ang nagkalat na solvent boys sa lungsod. Mula Enero ng taong ito, 72 minor de edad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang dinala sa kanilang tanggapan. 17 ang mga taga Quezon City. Sa 17, 6 ang adik sa marijuana, 4 sa solvent, 6 sa sealant na may nakakahay na amoy, at ang isa naman, bukod sa lulong na sa sealant, sumisinghot din ng thinner na may halong toothpaste at vapor rub. Ang mga malalang kaso raw ang pinapadala sa rehabilitation centers. Tricia Zafra, nakatutok, 24 oras. Pinasuspende ng pamunuan ng Barangay Santa Cruz sa lungsod ng Quezon ang operasyon ng planta ng yelo na pinagmulan ng sumingaw na ammonia nung Sabado. Ang Bureau of Fire Protection naman ay natuklasan na wala palang kaukulang Fire Safety Inspection Certificate ang naturang planta. Nakatutok si Maki Pulido. Mga lantang halaman na lang sa tabi ng ice plant sa Barangay Santa Cruz, Roosevelt, Quezon City ang iniwang marka ng pagsingaw ng ammonia ng planta noong Sabado. Hindi na masakit ang ulo at tiyan ng mga residente sa tabi ng planta, pero nangangamba pa rin sila sa epekto nito sa kanilang kalusugan sa mga susunod pang taon. Ni hindi raw sila nakapagpa-check up dahil sa kakulangan daw sa pambayad sa doktor. Pagkatapos po nun sakit yung ulo, tas sakit yung tiyan. Yung anak ko po inubo eh. Nagkaubo yung mga bata, may mga sipon. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung paano ko susunod na panahon kung ano magiging apekto. Ngayon ang namin, yung may-ari, kumbaga ano kami ng medical assistant. Wala pang ibinibigay na pahayag ang may-ari ng ice plant. Sabi ng Bureau of Fire Protection, posible raw lumuwag ang isang valve ng tangkeng ammonium, kaya ito sumingaw. Ginagamit ang ammonium para mas mabilis daw magyelo ang tubig. Siguro ang naging problema nila doon is either na napabukas ng konti, na mas nasobrahan yung pihit nila pagbubukas, at palibas ay malakas yung pressure ng ammonia, bigla siyang natanggal yung takip at nagkaroon na nga ng ammonia leakage. 3 taon na raw walang Fire Safety Inspection Certificate ang planta. Ang isa sa requirement bago ibigay ang business permit. Pag hindi talaga sila, sabi nga natin na mag-i-initiate nung kanilang, kailangan nilang pumunta sa amin dahil kailangan nilang mag-secure ng permit. Ayaw nung hindi naman sila nagpunta. So yun ang problema, kaganiwan. Dahil hindi naman namin sila may isa-isa sa dami. 60,000 establishments sa Quezon City. Ang inspector lang natin dito, wala pang 100. Kahit nabuking ng walang safety certificate ang planta, hindi pa masabi ng BFP kung anong parusang kinakaharap ng may-ari ng ice plant. Gayunman, ipinasuspindi na ng barangay chairman ng Santa Cruz ang operasyon ng planta. Pero aminado ang BFP at pamunuan ng barangay, hindi dapat nag-ooperate ang mga ice plant sa isang residential area tulad ng sa Roosevelt dahil sa panganib na dala ng chemical leaks. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.